ang mahirap maging lasing sa power, masakit yung pag bumagsak ka. Ang ibig ko pong sabihin dito mga kaibigan, mahirap ang isang tao na ikaw ay isang galing sa isang pwesto, naging government official ka, naging pangulo ka, naging government official ka, ika nga, napakahirap ang isang ganung bagay na pag nawala ka na sa pwesto mo, yung bang akala mo, ikaw pa rin ang namumuno sa ating bansa. Yan yung mga tao na nakakatakot, mga kaibigan. Totoo lang na akala niya, siya pa rin ang leader. Siya lang yung tipong, siya lang ang magaling. Walang pwedeng pumantay sa kanya. Ganyan yung mga tao na mahirap malagay sa pwesto. Kagaya na lamang ni dating Pangulong Duterte, na akala niya siya pa rin ang Pangulo ng bansang ito. Na akala niya siya pa rin ang nagmamando sa ating bansa. Na akala niya siya lang ang pwedeng may karapatan na maging Pangulo ng bansa. Ganyan si dating Pangulong Duterte. Hindi niya matanggap sa sarili niya at hindi niya rin matanggap ng realidad na wala na siya sa poder. Hindi niya matanggap siya sa sarili niya. Dahil ang tingin niya sa kasalukuyan administrasyon ay hindi Pangulo. Yun ang dating sa kanya. Kita nyo na lang mga kaibigan. Inalalabas ngayon ng mga supporter niya, ng mga vlogger niya, defender niya, wala daw utang na loob ang pamilya Marcos sa mga Duterte. Yun ang parating pinimensyon ngayon. Kasi nakikita ko sa mga thumbnail nila, sa mga live nila, puro patama na naman kay Pangulong Marcos dahil po nakalipas na po kahapon sa katunsang araw, ginugunitan natin yung Undas or All Saints Day, di ba? Araw ng mga patay. Ngayon, hindi naman po natin maitatanggi yun, mga kaibigan, na kaya po nailibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani dahil sa panahon ni Pangulong Duterte. Hindi po natin maitatanggi yan. Hindi po yun ang susi para isumbat ng isumbat nila sa kasalukuyan administrasyon. Hindi yun ang way para ipamukha nila sa mga Marcos na, hoy, kung hindi dahil sa amin, walang maililibing na ama nyo dyan sa libingan ng mga bayani. Sabihin na natin, sila ang dahilan kaya nailibing yun doon sa libingan ng bayani. Pero, hindi naman yun ang pwedeng gano'n na lang ang issue. Kasi, may nakita ko 3 vlogger, yun ang itinatopic nila. Itong 3 mangmang na to, hindi ko na lang i-mention ang pangalan, mga kaibigan, kasi pabor sa kanila na i-mention natin ang pangalan nila, walang utak. Walang utak. Ang sabi nga ni dating Pangulong Duterte, sa mga ibang general na mga nag-graduate sa PMA, na ang mga general na nag-graduate sa PMA ay hindi naman tanga, hindi naman bobo. At sang-ayon po ako doon. Sang-ayon ako doon. Hindi makakapagtapos ang mga yan kung tatanga-tanga at mga bobo. At ganoon din naman si dating Pangulong Duterte. Ha? Ganoon din naman si Pangulong Duterte, hindi rin tanga. Pwede natin ihambing na nagtatanga-tangahan si dating Pangulong Duterte. Dahil, alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang, pag ang tao kasi, nakapwesto ka na sa pinakatugatog na kapangyarihan, ayaw sa gusto mo, pag ikay bumaba dyan, mamanibago ka eh. Magmamanibago ka sa iyong kalakaran eh. Dati inuutusan ko lang.
Dati minamanduhan ko lang. Isang utos ko, sunod lahat. Isang kumpas ko, sunod lahat. Tapos biglang kinabukasan mawawala. Di ba? Yung mga dating nakadikit sa'yo, yung mga dating akala mo kapartido mo, unti-unting nawawala sa'yo. Di ba? Yan ang hindi matanggap ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Now, mga kababayan, kaya siguro, dahil alam nila na wala na sila sa poder, hindi nila matanggap sa sarili nila yan, ginagamit nila ang social media para mag-ingay na mag-ingay at pamukain sa ating mga kababayan na inutil ang gobyernong ito. Yun ang dating ng ginagawa nila. Yan ang gusto nilang iparating na mensahe. Na sila lang ang may karapatan mamuno sa bansa. Yan ang pinamumukha ng mga Duterte sa atin. Mga kababayan. Kaya, alam niyo po mga kaibigan, minsan masasabi natin sa Diyos, napakabuti niya. Napakahusay niya. Bakit? Kasi pinag-iisip niya tayo ng mga ganitong bagay at bakit nangyayari ito sa ating lipunan. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Doon natin na-realize na kaya nangyayari ito dahil alam natin, nakikita natin ang tunay na pagkatao ng mga dating namumuno sa atin. Tama nga yung sinabi ni dating senator Senator Dick Gordon masyadong na-spoiled ang mga Duterte. Masyadong namihasa sa kapangyarihan. Na akala nila, isang kumpas lang nila, sila na ang naghahari sa bansang ito. Sila na ang dapat masunod. Kaya nga siguro sinasabi ng mga ibang kababayan natin na ang ating Vice President na si Sara Duterte ay Bratanella. Spoiled. Di ba? Na hindi na napagbigyan ni Pangulong Marcos si Sara kung ano man yung hiningi niya. Ayun, parang batang nagmamaktol ang ating Vice President. Sana, bago matapos ang November na to, sana ma-file na kung ano man ang dapat i-file kay BP Sara. Sana ma-impeach na sa lalong madaling panahon. Sana mapa-impeach na si BP Sara nang matigil na ang kasakiman ng mga Duterte. Nang makita nila na ang ginagawa nila ay kamalian na. Tama na, sobra na yung ginagawa ng mga Duterte, mga kaibigan. Hindi sila marunong sumunod. Ang gusto nila, sila ang sinusunod. Ang tingin nila sa sarili nila, sila ang naghahari sa ating bansa. Dahil lasing na lasing sila sa kanilang kapangyarihan. Di ba? Yan po totoo. Lasing sila sa kapangyarihan. Na ang gusto nila, sila lang ang may karapatan na magsalita. At walang karapatan ang gobyernong ito. At ang gusto rin nila, si Pangulong Marcos ay maging sunod-sunuran sa kanila. Hindi po pwede yun. May sariling isip si Pangulong Marcos. Kaya ngayon sinasabi ng mga defender ni Duterte, masyado daw ape. Masyado daw tinatapakan si Vice President. Ilang beses kong kinokontent ito, mga kababayan. Magpakita nga kayo ng video na nagsalita si Pangulong Marcos na inaaway ang mga Duterte. Magpakita nga kayo ng isang content na nagsalita si Pangulong Marcos na siniraan ang ating Baratanelang Vice President. Magpakita nga kayo. Sa aking pagkakaalam po, sa lahat ng media knowledge ni Pangulong Marcos, pinipilit niya na maging mahinahon,
maging malumanay, at higit sa lahat, pinipilit niyang magpakumbaba. Hindi niya pinapatulan ang mga atake sa kanya ng mga Duterte. Dahil sa tingin ni Pangulong Marcos, baka magkaayos pa sila. Baka magkasundo pa sila para sa ating bansa, para sa pagkakaisa na ginawa nila ng eleksyon. Pero, dahil yung inaasahan ni Pangulong Marcos na magkakasundo pa sila, ay mukhang hindi na mangyayari. Dahil, yung kanyang inaasahan ay mga lasing sa kapangyarihan, mga gahaman sa kapangyarihan, mga atat sa kapangyarihan. Paano nga naman sila magkakasundo? Na ang gusto lang naman ng gobyernong ito, ni Pangulong Marcos, ni House Speaker Martin Romualdez, umusad ng ating bansa. Maging diretso na ang leadership. Pero may mga nanggugulo na gusto nila sila ang maging bida sa mga panahon na to. Yan ang gustong mangyari ng mga Duterte. Yung magkahati-hati tayo. Pero una sa lahat, binabati ko pala ang National Capital Region Police Office sa pamumuno ni Police Major General Sidney Hernia. Kasi po, naging mapayapa, naging maayos ang naganap na araw ng mga patay. Dahil nagampanan nila ng maayos, walang naging big crime, walang naging malaking balita sa panahon ng undas. Kaya maraming salamat sa ating kapulisan dahil napanatili nila yung kapayapaan sa lahat ng sementeryo sa Kalakhan, Maynila. At napanatili rin po nila ang peace in order dahil po yan sa masigabog at mainit nilang ginampanan at maayos nilang ginawang trabaho sa ating mga kababayan. At nagbantay po sila. Diyan lang po, nagawi po ako noong isang araw, diyan po sa Pasig City, at napakaayos ang ginawa ng mga taga-Pasig ng Eastern Police District. Kasi po, bawat barangay sa kabahayan, may mga pulis na nakadeploy para po yung mga gustong mag-attempt na gumawa ng pag-aakyat bahay o pagsasalisi sa mga kabahayan dahil wala po ang ating ibang kababayan dito sa Metro Manila, nandiyan po sa mga lalawigan, kaya po nag-deploy po ang ating National Capital Region ng mga pulis. Totally, nung isang araw pa po ginagawa yun. Hindi ko lang po minimension sa vlog natin kasi para yung mga gustong mag-attend ng akyat bahay ay hindi sila magkaroon ng ideya. Hindi sila magkaroon ng pagkakataon na umiwas doon. Para pag pumunta sila at gumawa ng ganong crime at aakyat ng bahay, ay mahuli ka agad. Kaya hindi natin sinasabi yan. Ngayon lang po sinasabi dahil tapos na po yung activity. Pero congratulations po sa National Capital Region, lalo-lalo na sa pamumuno po ng kanilang hepe o regional director na si Police Major General Sidney Hernia. Kaya magandang umaga po sa inyo, sir. At sa ating kapulisan, congratulations po dahil maayos yung nagawa yung ating ginagawang pagbabantay. Again, congratulations po sa ating kapulisan. At pasalamat po tayo kasi, alam niyo mga kaibigan, kung tayong mga simpleng tao, nagawa natin dumalo sa mga mahal natin sa buhay, pero yung mga pulis, gusto nilang gawin yun dahil sa ngalan ng trabaho nila at sa ngalan ng kanilang tungkulin ay hindi po nila ginawa po yan. Pinalipas lang po nila dahil mas inuna po nila ang kanilang serbisyo para sa ating mamamayan. Kaya maraming salamat sa ating mga kapulisan na patuloy na nagsiserbisyo, tumutupad ng maayos. Kaya lagi nating tandaan mga kaibigan, mas marami po ang ating mga pulis na matitino na talagang willing magserbisyo sa ating bayan. Kaya huwag natin lalahatin. Alam niyo, kung may napapanood man tayo sa Quadcom na mga negative sa ibang kapulisan, huwag po nating lalahatin. Ha? Isipin po natin na mas marami ang matino at mas maraming
pulis na tunay na nagsiservisyo. Kaya yun ang palagi natin isipin. Okay? Yes! Tama ka, Sir Erwin Lopez. Ang katinuan talaga ng mga pulis ay nasa namumuno. Correct. Dahil ang leadership po ngayon ng Philippine National Police sa pamumuno po ni Police Director General Romel Francisco Marbel ay maayos naman po ang kanyang leadership. At ng kasalukuyang leadership ng National Capital Region ay maayos din po. At dyan po sa Region 5, maayos din naman po nangyayaring ang peace and order po dyan. Dahil yan po sa pamumuno ng magiting na Regional Director ng Region 5 na si Brigadier General Andre Dizon at ng Region 3 na si Police Brigadier General Roderick Maranan. Yung iba kasi, hindi natin matandaan ibang pangalan. Okay? Kaya maraming salamat po sa mga kapulisan natin. Okay? Balik na tayo sa ating pinaka-main topic. Now, diyan natin makikita mga kababayan na hindi talaga nila matanggap sa sarili nila na wala na sila sa gobyerno. Di ba? Hindi na lang sila makipagkasundo. Hindi na lang sila makipagkaayos. Alam nyo, mas mayapa ang ating bansa eh. Kung ang mga dating Pangulo nakikipag-ayos, nakikipagtulungan sa kasalukuyang administrasyon, siguro mas gaganda ang ating bansa. Hindi kakayanin ni Pangulong Marcos na siya lang. Hindi rin kakayanin ng House Speaker na sila-sila lang. Kailangan tayo, tayong mamamayan ng gobyerno, kung ang itong dating Pangulo kung may pagmamahal talaga sa bansa, itong si BP Sara may pagmamalasakit sa bansa, alam niyo dapat ang ginagawa nila yung sinasabi ko noong nakaraan, bakit hindi nila sila magbigay ng advice sa gobyerno ni Pangulong Marcos? Bakit hindi na lang nila sabihin kay Pangulong Marcos o PBBM, baka ito makatulong tong suggest ko, pwede mong pakicheck, baka pwedeng magawa ito. Diba? Kung ganun ang ginagawa nila at hindi sila puro paninira, siguro ang ganda ng bansa natin. Kung may mga ideya silang maaayos at ibinibigay nila sa gobyerno, siguro ang ganda. Ang ganda, hindi yung nag-aaway-away. Diba? Kasi ang nagiging biktima rito mga kababayan, tayong mga simpleng mamamayan sa ginagawang pang-aaway nila sa gobyernong ito. Kasi ang gobyerno ni Pangulong Marcos, hindi naman sila inaaway. Tahimik kasi Pangulong Marcos eh. Hindi nga sila pinapatulan. Kaya hindi natin masasabi na nag-aaway-away ang mga nasa gobyerno at ito si BP Sara. Hindi natin pinagsabihin na nang-aaway sila nag-aawayan. Kasi hindi naman nang-aaway ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Siya ang inaaway. Siya ang niyayari. Di ba? Ginagamit din pati yung mga ibang vlogger. Di ba? Kaya alam niyo mga kaibigan, diyan natin makikita eh, na gusto lang nila bumalik sa pwesto. Alam niyo, sometime, isipin dapat ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, alam niyo kung anong dapat sisihin ni Pangulong Duterte. Yung dating Pangulo, walang ibang dapat niyang sisihin, yung anak niya, si BP Sara. Yun ang dapat sisihin niya. At maliban sa dapat niyang sisihin, yun ang dapat niyang sabunutan. Nagdakan niya. Sampalin niya. Di ba? Yun ang dapat niyang pagalitan. Bakit kamo? Pinapatak mo niya ang anak niya sa pagkapangulo. Di ba? Nag-inarte. Di ba? Pinili niyang maging vice president. Dahil sabi niya nga, kaibigan niya daw si Pangulong Marcos, kaya daw sila nagtamdim, nakipagtamdim. Nung hindi niya na nakuha ang gusto niya, ayun, hindi niya na kaibigan. At kung ano-ano nang pinagsasabi ni BP Sara. Naturingan abogada yan. Tapos may maririnig tayong video na sasabihin niya na
Wala siyang pakialam kung ano man ang paninira, ano man ang lalabas na hindi kasinungalingan o hindi katotohanan, basta ayaw niya ng bitawan ang pwesto. Yan o, lasing. Yan yung mga lasing sa kapangyarihan. Ito yung sinabi ni Sarah, baka nakakalimutan nyo. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Di ba? Yan. Kung ang maririnig natin kay BP Sara sana, yung salita na nakikipagkaisa sila, tinutulungan niya, ayun siguro ang gobyerno. Kung ang sasabihin niya, Mr. President, baka pwede natin gawin ito. Mr. President, suggest ko po ito. Hindi yung maririnig natin, nasasabihin ni Vice President, ihuhukayin ko ang libingan ng tatay mo, itatapo ko sa Philippines Sea. Nakakairita. Di ba? Nakakairita pag ganyan ang naririnig natin sa mga ibang opisyal. Di ba? Sinasabi nila walang alam daw si Pangulong Marcos. Sinasabi nila bobo daw. Wala pa lang alam. Bakit ginaganyan? Ba't hindi nyo turuan? Bakit hindi mo magbigay kayo ng suhisyon? Di ba? Sinasabi ni BP Sara, walang alam si Pangulong Marcos, hindi kaya magpatakbo ng gobyerno. Yun ang sinasabi ni BP Sara, di ba? Yung wala rin kakayahan si Pangulong Marcos sa magpatakbo. Ikaw, anong alam mong kakayahan na magpatakbo? Yung gastusin ang pera ng gobyerno na hindi mo maipaliwanag, hindi mo ma-explain kung saan mo dinala ang kwarta? Ha? Yan ba ang kakayahan mo? Ha? Yan ba ang sinasabi mong may kakayahan? Ha? 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 Yan ba ang pinagmamalaki mo, Sara? Ha? Na sinasabi mo walang kakayahan si Pangulong Marcos, hindi kayang magpatakbo ng gobyerno. Ikaw, anong ginagawa mo? Gastahin ang pera namin? Pera namin yan eh. Oh, sana, bago ka nagsasalita, BP Sara, gamitin mo utak mo kung meron ka mang utak. Ako hindi ako naniniwala ng tanga ka eh. Hindi ako naniniwala, nagtatanga-tangahan ka. Kasi ang nakikita ko sa iyo, BP Sara, suplong na suplong ka na eh. Ha? Suplong na suplong ka na. Booking ka na nilustay mo ang pera ng tanggapan mo, eh hindi mo nga masagot-sagot. Kasi kung hindi mo ginasta ang pera mo ng gobyerno at ginamit mo sa maayos, ay penso nasagot mo na ang katanungan. Kaya hindi mo nga masagot at hindi mo maayos. Kasi, simple, hindi mo napatupad ng maayos kung saan dapat gamitin ang pera ng sambayan ng Pilipino. Now, nagmamaktol ka, sinasabi mo, pinag-iinitan ka, inaapi ka, pinagkakaisahan ka. Yan ang mga palusot ng mga taong guilty na kagaya mo. Di ba? Kung hindi ka guilty sa mga ginagawa mo, sagutin mo ang Kongreso. Ha? Sagutin mo, ipaliwanag mo isa-isa. Hindi yung sasabihin mo, pinagpaprakisan ka na.
na i-impeach. Hindi yung sasabihin mo na pinag-iinitan ka. Hindi yung isasabihin mo na gusto kang sirain. Alam na namin yung mga galawan mo eh. Yung sasabihin mo na niyayari ka na para sirain sa madlang people. Ano pa sisirain sa iyo? Eh dati ka nang sira. Dati ka nang wasak. Di ba? Mahirap yung ganyan, madam. Baguhin mo naman yung style mo. Ultimo mga advisor mo, di mo nga sinusunod eh. Kasi nga ang tingin mo sa sarili mo, ikaw lang ang magaling. Ikaw lang ang maayos. Di ba? Wala nang hihigit sa'yo. Yun ang tingin mo sa sarili mo. Masyadong matakas ang pangtingin mo sa pagsasarili mo. Ayaw mo magpasakop sa nakakataas sa'yo. Kasi katwiran mo, 31 million ang bumoto sa akin. Sa tingin mo ba yung 31 million ang pinagmamalaki mo? Hanggang ngayon, satisfied sa'yo? Sa tingin mo, natutuwa pa ba sa'yo yun? I think, hindi na. Ako, kabilang ako doon sa bumoto sa'yo. Pero hindi na ako masaya sa'yo. Hindi na ako maganda ang tingin ko sa'yo. Hindi na ako maayos. Now, ano yung sinasabi mo na hindi kayan pamunuan ni Pangulong Marcos ang gobyernong ito kung ang isang kagaya mo na oportunista na naghihantay na pumalit kay Pangulong Marcos, mas nanaisin na lang namin na si Pangulong Marcos na lang ang nandiyan. Yes, sa'yo. Madam, kita mo nga, nagapa ka na sa survey, bagsak ka na sa survey, kasi unti-unti nang namumulat ang sambayan ng Pilipino. Huwag mong hantayin, madam. Huwag mong hantayin na magkahiyaan yung ikaw pa ay mapatalsik bilang Vice President. Huwag mong hantayin na bitbitin ka at pababain ka bilang Vice President. Kung meron ka pang delikadesa na natitira sa sarili mo, sa pagkatao mo, kung tao ka man sa mga sandaling ito, magpakatao ka. Magpakatao ka, madam. Kasi, yung kapal ng mukha, yung hiya, ay hindi po nabibili po yan. Hindi po nagagamot yan, madam. Hindi po nagagamot yan, madam. Iwasan mo ang pagiging makapal ng mukha. Bagsak siya sa survey kasi mga mabibigat ang kanyang binumukhang bilyonan ba naman. Nakakaya yun, madam. Nakakaya, sa totoo lang. Kung meron ka pang natitirang kahihiyan sa sarili mo, lumayas ka na bilang Vice President. Kung ayaw mo lumayas, magpasakop ka sa gobyernong ito. Magkipag-ayos ka, makipagkasundo ka, para sa ikabubuti ng bawat mamamayan. Hindi ka namin inilagay dyan para wasakin ang gobyerno. Hindi ka namin ipinilagay dyan para maging marites, para maging chismosang Vice President. Hindi ka namin inilagay dyan para maging luka-luka. Maluwag pa po ang mental hospital, madam. Maluwag pa ang mental, baka doon ka magpakumpay dahil doon ka nababagay sa mga galawan mong yan. Nakakahiya, madam. Huwag mo na kaming isama sa kabaliwan mo. Nakakahiya ang isang katulad mo na may abnormal sa utak, madam. Pigilan mo na yung mga style mong ganyan na takawa effect. Kumita na yan, madam. Kumita na. Ngayon, magtrabaho ka, ayusin mo ang gobyerno, makipagkaisa ka sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Hindi si Pangulong Marcos ang yuyuko sa'yo. Hindi si Pangulong Marcos ang luluhod sa'yo. Ikaw ang makipagkasundo.
Dahil mula na naupo si Pangulong Marcos, wala kayong ginawa kung hindi umatake ng umatake, yariin ng yariin si Pangulong Marcos para pagmukain yung walang alam. Totoo lang kaya nga binuto si Pangulong Marcos dahil nakikita ng tao na mas may karapatan mamuno. Bakit kasi hindi ka tumakbo Sara na pagkapangulo? Nang makita mo kung paano ka ilalampaso ni Pangulong Marcos nung last election. Di ba? Dapat tinuloy mo ang pagtakbo mo para makita mo na ikay ilinilampaso. Masakit yun Di ba? Para makita mo. Huwag mong hantayin. Wait lang kayo. ICC is coming. Impeachment is coming to pay back time. Sana dumating na yung impeachment kay Sara. Diyan malaman natin nang mapanagot at mabigyan ng hustisya yung perang pinaggagastos ng OBP nang walang katuturan. Di ba? Alam nyo guys, ngayon pong araw ng linggo, kung kayo po hindi pa nakapagsimba, hindi pa kayo dumalaw sa mga simbahan, mga kaibigan, total araw naman po ng paggiling ngayon, araw po ng pagsamba, pakiusap ko po sa inyo ito lang bago tayo matapos ang live. Ipagdasal po natin ang Pangulo. Ipagdasal natin ang ating mga leader, kasama si House Speaker Martin Romualdez, na ang kanilang pamumuno ay para sa ating bansa, nang mas mapalapit sila sa mamamayan at magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin sa ating bayan. Again, hindi ko pa pala ito napapakita. Alam niyo, sang-ayon ako dito sa sinasabi ni dating Senator Dick Gordon. Sang-ayon ako dito sa sinabi ni dating Senator Dick Gordon na na-spoiled si BP Sara. Na-spoiled ang mga Duterte. Kaya ganyan na lang sila kung umatungal, mga kaibigan. Ito, panoodin pala natin to. Nakalimutan ko tong video na to. Ito. Hindi sila nasasanay na ngayon, natutugis na yung pamilya Duterte. Masyado na silang na-spoiled na takot sa kanila lahat ng tao at hindi nila realize the world turns over and goes around. And once nakaikot na ang mundo, ngayon papasa sa kanila ang pagkakataon ngayon ng mga ibang tao na sige, magpaliwanag kayo ngayon, hindi na kayo ganyang kalakas at kailangan magpaliwanag kayo, not out of revenge, but to make sure that matters are given the right way of handling. Hindi yung binabakbakan ka dahil bumabawi, pero kung hindi mo may paliwanag, talaga may tama ka talaga. Sang-ayon ba kayo doon sa sinabi ni Senator Dick Gordon? Hindi dahil sa binabakbakan ka, pinag-iinitan ka? Sang-ayon ba kayo sa sinabi niya? Real talk po yung sinabi ni Senator Gordon. Hindi porke nasisilip ka, binabakbakan ka, sinisira ka, hindi. Kung wala kang maipaliwanag, talagang may tama ka. Kaya si Sara, hindi niya maipaliwanag ng maayos kung saan niya dinala ang pera. Hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala, ginastos. Tama ang sinabi ni dating Senator Dick Gordon May tama ka, Sara. May tama ka na ginawa mo yan. Tama ang mga hinala ng mga nanonood. Tama ang mga sinasabi natin na napunta ang pera sa walang katuturan. Napunta ang kwarta sa mga luho ata ni Sara. Akala nga natin mga kaibigan, si BP Sara, simpleng tao. Simple, yun ang pagkakaalam natin sa kanila di ba? Hindi maluho, hindi magastos. Ganun naging vice president ang lola mo. Puta. Biruin nyo kung magrenta ng bahay, magkano ang rental ng isang bahay? Magkano? Ilang araw? Hindi mo makain. Sa sobrat, malulula ka. Di ba?
Pwede ka naman mag-ano dyan sa, okay, OBP lang, pwede na nilang i-safe house yan dyan eh. Di ba? Kaya alam niyo mga kaibigan, sang-ayon ako doon sa mga sinabi ni dating Senator Dick Gordon. Hindi porke ikay nasisita, hindi porke ikay nasisilip, hindi porke ikaw naiimbestigahan, hindi porke ikay tinatanong, pinag-iinitan ka. Hindi po ganun yun eh. Pag ang tao may tinatagong baho at nauurirat ang hindi dapat naurirat, yung taong yun, ang dating sa kanya, pinag-iinitan ako, sinisilip ako, pinupolitika ako. Kasi nga, hindi ko maipaliwanag kung bakit saan ko ginastos ang pera. Yan ang dating kay BP Sara. Sa hindi niya mapaliwanag, hindi niya mapakayos, ayun, ang katwiran niya, pinag-i-impeach na daw siya. Pinagpapraktisa na siya. Yan ang sagot ng mga bobo na nagtatangatangahan. Again, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang magandang araw. Ipagdasal po natin ang ating bansa. Ipagdasal po natin ang ating mga leader na mga namumuno sa ating bansa. Ayun po, napanood natin ang video ni Kuya Nino Barsaga na kung saan ay yung obserbasyon niya talaga ay tamang-tama po dahil mukha talagang nalunod sa kapangyarihan, nalasing sa kasikatan. Meron nga sa amin sa Bulacan yung tinatawag na nalunod sa isang basong tubig, di ba? Kahit nga daw sa sarili mong laway, pwede kang malunod Yan ang nangyayari ngayon sa mga Duterte. Ano sila kumbaga feeling ni Digong nung nasa Senado siya, parang siya pa rin ang presidente. Parang feeling niya nung siya po ang ini-interrogate na doon sa Senado, siya yung tama. Hindi pwede siyang baliin, hindi pwedeng kontrahin. Katulad ng ginawa ni Senator Risa Hontiveros na kung saan kinokontra niya si Digong, parang ang gusto niya pong ipakahulugan, hindi siya pwedeng kontrahin. Hindi siya pwedeng pagsabihan, hindi siya pwedeng questionin sa kanyang mga ginawa noong WOD sa EJK. Parang yun ang aking pagkakaintindi. Ngayon po, dito din sa kanyang anak, dahil mamayang 9:30, meron pong hearing para sa Office of the Vice President budget. Yung hindi malaman kung saan nagastos ang pera ng Office of the Vice President. Mamaya po yan. Diba, nakita din natin dyan na itong si BP Sara, ayaw po din niyang naku-question ang kanyang mga ginagawa. Katulad nun, lumutang. Una, ang alam lang natin, 125 million in 11 days. Inubos niya. Yan, hindi niya maipaliwanag hanggang ngayon. Nung nakaraang Congress hearing, meron pong lumabas na safe house, nirentahan for 11 days ng 1 million pesos. Tapos meron pa tayong nalaman, 16 million pesos. Safe house din nga yata yun. Tapos meron pang isa, yung sa AFP, ginastosan, Youth Leadership Summit. Ang gumastos daw, DepEd. Pero, yun pala, AFP ang gumastos noon. Walang natanggap ang mga army para sa proyekto na yon mula sa DepEd. Diba? Ang daming butas Tapos kapag na-question, natanong ano ang gusto niyang gawin? Manakit. Manghukay ng patay. Diba? Yun ang maliwanag na trait ni Digong. Nung kino-question siya ng Commission on Human Rights, ano sabi niya? Hindi niya bibigyan ng budget ang CHR. Piso lang daw ang ibibigay. O tapos ngayon, kay Sara Duterte, dahil kino-question siya sa kanyang mga ginagawang paglustay ng pera ng ating bayan,
Diba, ano ginagawa niya? Nagagalit siya sa mga kumukondena sa kanya. At ang lagi pong sinasabi ni Sara Duterte, paninira lamang yan. Kasi unang-una, kung talagang malinis ang iyong kalooban, wala kang kahit anuman lang na tinatago, kayang-kaya mong iharap yan kahit sa Korte Suprema, Ombudsman, kahit sa Senado, sa Kongreso, kahit saan pang proper forum kayong makarating. Kung kaya mo talagang sagutin yan ng makatotohanan, kaya mong ipaliwanag kung saan mo nilustay ang pera ng bayan, haharap at harap ka. Diba, ganyan-ganyan ang ginagawa ni Digong. Ginagawa ngayon ni Sara Duterte. O, issue ng Parmali, Senate hearing, hindi pina-attend ni Digong ang mga sangkot sa Parmali. O, tapos malaman-laman natin, meron pala talagang korupsyon sa Parmali. Sino hinahabol ngayon sa Parmali? Wala. Yung mga kumita, nagkamal ng milyong-milyong pera ng bayan, nasa na? Nakalabas na ng bansa, hindi na natin hahabol. Hindi na natin mapagbabayad sa mga kurakot nila. Ngayon, ginagawa na naman ni Sara Duterte, ayaw niyang paatenin sa papuntahin doon sa Congress hearing ang mga tauhan niya sa Office of the Vice President. At may mga plano daw po itong lumabas ng bansa. O ngayon, ayaw ni Sarang papuntahin. Bakit? Style Parmali. Meron pala talagang korupsyon, meron pala talagang nawalang pera, meron pala talagang dapat pagbayarin sa paglustay ng pera ng taong bayan. O tapos ano na mangyayari? Maglalaho na itong mga taon to. Kapag nagtago ang mga kriminal, kukutsain pa ang gobyerno. Hindi ka makita Yan lang hindi makita. Hindi mapagbayad. Pero nung pinapatawag sa Kongreso, ayaw umattend. Tapos kapag nagtago, ang masama, gobyerno. Bakit hindi ka mahanap? Bakit hindi ka makita yung mga tao na yan? Hindi malaman ko saan lulugar dito sa mga Duterte na to po. Mamaya makikita naman natin yan. Tayo naman din ang mag-oobserba. Tayo din naman ang maghuhusga kung ano ang tinatago nitong si Sara Duterte. Kasi mamaya sigurado ko walang tauhan ng OBP na pupunta. Tingin ko walang pupunta Bakit? Kasi naku, kapag pumunta sila diyan at sumagot sila sa mga katanungan at mga pinagpapaliwanag sila kung bakit nalustay yung pera ng ganon kalaki sa loob lamang ng iilang oras, iilang araw, iilang linggo, iilang buwan. Naku, tsak na kinabukasan, meron na namang press con si Sara Duterte. At sino na naman kaya ang babantaan niya? Sino na naman ang lilibakin niya para magkaroon ng diversionary ang mga issue? Para ma-divert ang mga issue na dapat niyang masagot. Diba? Katulad nun. Lumabas yung mga tungkol sa mga paglustay ng pera na hindi maipaliwanag. 1 million in 11 days sa isang safe house. Kita nyo, 1 million in 11 days sa isang safe house, ano sinagot? Sa halip na magpaliwanag, ano isinagot niya? Gusto daw niyang gurgurin si PBBM. Ang sinasagot niya, siya ay pinopolitika. Ano sagot niya? Huhukayin niya ang matandang Marcos na matagal nang nakahimlay, matagal nang nananahimik. Tapos, kapag may nagsabi na siya ay i-impeach, diba, parang alam niyo yung ginagawa niya, tinitikis niya, parang tinutokso niya yung mga tao na i-impeach siya. Tapos, saka siya magpapabiktim. Sa kanya sasabihin niyo, kita niyo, tama ako, diba, i-impeach na ako. Parang nakakapraning no? Alam niyo, sa totoo lang, kumbaga, pinakamaling desisyon ng mga Pilipino
ay ang gawing presidente si Digong noong 2016. Nadala tayo dun sa pagpunta-punta niya sa Yolanda na wala namang kwentang ginawa. Walang ginawang mabuti si Digong. Binaon tayo sa utang. Pinamigay ang West Philippine Sea. Napakarami po na ginawa ni Digong na walang kakwenta-kwenta. Diba? Kaya maling-mali. Tapos naging vice presidente pa ngayon yung anak. Lustay din. Lustay dito, lustay doon. Si Digong, napakaraming intelligence span, milyon-milyon, bilyon-bilyon, hindi rin ma-question. Diba? Dapat tanggalin na lang intelligence span saka confidential funds. Kasi nangyayari, ito yung ninanakaw. Kapag intelligence fund at confidential funds, napakabilis ubusin. Pero kapag regular budget, magtatapos ng ang taon, hindi pa nagagastos ng ubos na ubos. Tataka ka, confidential funds at intelligence fund, ang bilis ubusin. Diba? Kaya nakakadismaya po. Wala tayong kumbaga parang iniiwanan tayo palagi sa no choice. Nandiyan na yan tiis tayo. Kaya ngayon darating na eleksyon, umpisahan na natin ang pagbabago. Huwag bumoto ng mga senador, kongresista na kaalyado ni Digong. Kasi yan, ang gagawin yan, poprotektahan lang yan si Digong, si Kibulok, at lahat ng mga kriminal na kaalyado ni Digong. Ganun na lang ang mangyayari. Paulit-ulit na lang. Cycle na lang. Diba? Ay, nako talaga. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog na ito. Salamat po sa video ni Kuya Nino Barsaga, ni Cap Nino. Shoutout sa mga manonood ni Cap Nino. So, salamat po sana kung nakarating po kayo hanggang ngayon dito sa video na ito. Sana po ay ma-share nyo ang aking vlog. Medyo kailangan po ng tulong nyo. Kailangan ko ng tulong nyo para ma-share po ito dahil nawala po ang ating algorithm sa ilang araw nating nawala dito sa YouTube. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.